luck! Another day, another travel day. Masama yung pakiramdam ko mga kalalabs. I think dahil ito sa sa nalanghap naming usok sa mga sigarilyo, naninigarilyo kagabi sa mga restaurant na pinuntahan namin. Grabe, mahilig silang manigarilyo dito. Kaya kung hindi kayo sanay sa sigarilyo, huwag kayong pumunta doon sa area, dito sa area na to ng kumain ng dinner. Tsaka hindi rin naman maganda na kumain kayo dito kasi Pira Street yung na to eh. Pira Street ba? Di ko lang alam. Pero may mga back alley kasi sila dito na pwede kayong kumain. Tourist spot nga lang siya. And most of them, maraming naninigarilyo. So, kung hindi kayo mahilig or ayaw nyo sa amoy sigarilyo, huwag kayong pumunta sa back alley ng Turkey. Kasi halos lahat naninigarilyo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit yung batok ko dahil na rin siguro sa biyahe. Sumakit yung ulo ko, sumakit yung dito ko, may sinuses na naman ako. Kaya anyway, I'm going. Hindi ko ma-dry yung hair ko mga kalalabs kasi yung dryer nila dito nakakatakot. Yung hair dryer nila. Pakinggan nyo Tara. Diba? Nakakatakot siya, Pero hindi mo alam kung madadry ba yung buhok mo or masusunog. Kaloka. Ay. Okay. Tapos naman na yung finalize na lang yung impake natin. Gulay. Kaya pa ba ng power natin? Ilang kembot na lang sa Vancouver na tayo. Isang kembot na lang, Tingnan niyo yung pa-view natin. Pakita ko sa inyo pa-view. Morning! Morning! Huling silip sa view ng Turkey. Hello! Busy street. Nasa loob na tayo ng airport mga kalalab. Sobrang bilis lang dito sa Turkey, sa immigration mabilis lang. Kaya mabilis kayo makalabas, mabilis din kayo makapasok. Sobrang laki talaga ng airport na to. I-check lang namin yung gate namin and then plano namin ni Papa Dip mag-lounge. Sabi ko, hindi natin yan naisip kanina. Nag-breakfast na kami pero sabi niya, let's do lounge kasi 3 hours. Yeah, we didn't even remember that last night. Yeah. Masama talaga yung pakiramdam ko mga kalabs. Parang yung buga ng hininga ko is mainit. Yung mata ko mainit, yung ilong ko mainit. Parang ang daming init sa loob ng katawan ko. So, ayun, check lang namin yung gate namin and let's go to the lounge after. What are you looking at? Check. Where the lounge is. Oh, you didn't. Oh, maybe upstairs. I think it's upstairs. Grabe laki ng duty free nila, oh. My gosh. Ikot ako dyan mamaya. Pag may time. Tingin ako baka mayroon ako makita na mabili ko dito. Oh. Then yung Cartier, Omega. Mall na yata ito, hindi airport eh. Shopping galore. Tingnan nyo LC Waikiki. Madalas ko makita yan na brand. Bakit kailangan mo pang lumabas ng airport, no? Kung ganito din kalaki yung airport, dito ka na mag-shopping.
naka-lounge na kami, mga kalalabs. And this is all the dessert. Tingnan nyo, oh. That's good. Kung mahilig ka sa sweet, lahat yan pwede mong kainin. So, after ng sweet, meron namang gulay para maging healthy kayo after nyo daw kumain ng dessert. Or kain mo na kayo salad bago dessert. Meron pang isang station ng sweets. Ayan. Yan lang yung choices nila dito. Tsaka tea, drinks, bread. Ayan. Tapos meron pa sila dito. Wait, let's check. Hindi ko alam kung ano to. Ayan, dried. Ay, ewan ko. Cookies. And meat. Looks good. Kumuha ulit ako ng food. Try natin yan. Kasi, kumain na ako kanina pa. Ayan yung plato ko. They have new one. What is it? Chicken and... What is this one? Yep, I forgot. Lamb. No. This Orzo. one. Orzo, yeah. They have a new one, so you can try. Soup yung kanina, kinain ko salad, tsaka dessert. And then, ito bago nilang nilabas. Try natin. Lasang adobo to. Promise, wala lang siya sigurong vinegar, pero lasang adobo siya. Boarding time. Paalis na tayo. Wala akong katabi. Si Papa, di ba yung upuan niya. Touchdown, Porto. Bumili lang kami ng kape. Ito yung airport nila. Wala ka na talaga sa Asia or Central Asia kasi iba na yung iba na yung ng ambience ng airport. Morning mga kalalabs. Hindi na ako nakapag-continue ng vlog ko. Simula lang dumating tayo dito sa Porto. Kasi kung napanood niyo yung vlog ko before kami nag-travel dito, masama na yung pakiramdam ko. Sakit ng ulo ko, migraine ako eh. Tapos, nung nag-land kami, nakapag-vlog pa ako. Pagdating dito, sobrang sakit ng ulo ko. Pinahinga ko yon, siguro mga 1 hour, 2 hours, something like that. And then, hindi ko na hinawakan yung yung camera ko kasi sabi ko, ay, parang hindi ko kaya mag-vlog kasi nga, masama yung pakiramdam ko. Pero, sabi ni Papa, labas tayo, kain tayong dinner, tapos balik tayo kaagad para makapagpahinga ka. So, buti na lang bit ko tong camera ko nung time na yun. Kumain kami. First, kumain kami sa Cartina, yata yung pangalan ng restaurant. Tapos, na-enjoy pa namin yung malaking octopus na in-order namin. Tapos, meron kaming lettuce na iceberg na salad. And then, after that, nag-walk kami dun sa may, sa seaside, sa may malaking bridge. So, yun lang yung nakunan kong video. So, ilalagay ko na lang dito sa screen natin. Maganda dito sa Porto. Kaso nga lang, masama yung pakiramdam ko. The next day, kahapon, na-hospital ako. Talaga natuluyan na hospital. Pero, buti na lang mabilis yung urgent clinic nila dito sa Porto. Hindi kami naghintay ng matagal. Suka ako, tapos sakit ng ulo ko, talagang nangihina ako. And then, binigyan ako ng gamot, binigyan ako IV, tapos nilagyan ng gamot. Nag-stay kami sa hospital. We stayed at the hospital 2 hours, right, Lab? Yeah, At least 2 hours. Nag-stay kami dun 2 hours. So, ang dami kong iniisip kasi syempre, wala akong kasama dun sa room, dun kung saan ako nilagyan ng IVs. Hindi pwedeng pumasok si Papa Dave. Bawal pumasok yung kasama mo, so ikaw lang. Para akong nasa loob ng box na parang pakiramdam ko hindi ako komportable, ang dami ko iniisip. But then after 2 hours, na-release din ako. Tapos sinabihan na pag hindi pa okay, bumalik kayo. Pero okay, naman na ako. Pagdating dito sa hotel, dito sa pinag-iistehan namin, natulog ako maghapon. Tapos nagising ako siguro 3:00. Tapos niyaya ako ni Papa Dip kumain sa labas. Pero hindi talaga ako okay. Talagang hindi ko kaya kumain, ganun. Pag may sinusubo ako, nasusuka ako. So,
bumili kami ng gamot na binigay yun ni reseta para sa sakit ng ulo ko. And then, bumalik ulit dito kasi, talagang nanghihina ako. Tapos sakit-sakit ng tiyan ko. Tapos, yung ulo ko talagang parang gusto mo yung untog sa pader. Parang ganun yung feeling. Tapos nasusuka-suka pa ako, nahihilo-hilo ako. Tinulog ko ulit. Natulog ako ng hanggang alas 7 ng gabi. Kagabi. Sabi ko, pagising ko, parang nawala na umokay na yung pakiramdam ko. Yung parang gusto kong pasyalan yung itong Porto. Kasi maganda talaga siya sa may Tapos magaganda yung mga building nila dito. So, hindi ko siya tuloy, na-explore. Si Papa din nag-explore siya. Sabi ko, maglakad-lakad ka. Mag-take ka na lang ng mga videos kung ano yung makikita mo. Tapos lalagay ko na lang para naman may memory tayo, di ba? Kahit hindi ako nakapag pamasyal ng bongga. Na-take siya ng video. Tapos sabi ko, tapos sabi niya, tara kain tayo. Sabi niya, kasi hindi ako kumain ng wala akong proper meal. Kumain ulit kami sa may kantina. Wala, yung parang wala silang mga table, ganyan, kasi ang daming, gustong kumain doon. Kasi masarap din naman yung restaurant na yun. Tapos kwento ko sa inyo, bili sana ako ng magnet. Bad experience ko yun. First na bad experience ko sa traveling is yung sigawan ka nung yung nagbebenta. So, nagtingin ako ng hindi ko alam, siguro ayaw sa Asian or something. Bibili ako ng kahit na yung magnet. Kasi ang ganda ng mga magnet nila dito. Kasi meron silang, yung parang tile siya. Like, ang gaganda ng kulay. Tapos, sabi ko, gusto ko to. Sabi ko, ganun, bibilhin ko siya. Tapos, bigla na lang niya akong sinigawan. Sabi niya, sabi niya ganun. And then, sabi ko, I'm just going to buy this one, sabi ko. Tapos, nung nagtitingin na ako, siguro bibili ako ng 4 kasi 4 may price. Hindi ko nakita yung price. Tinanong ko yung price. So, how much is this? Tapos, yung price kasi nila nakalagay sa wall, ang liit-liit ng size. So, sino makakita nun, di ba? How much is this? Okay lang naman magtanong kasi, syempre, gusto mong malaman. Tapos, there's the price, sabi niya ganun. Tapos, idiot, gumanon siya sa akin. Sabi ko, hala. Tapos, sa sama ng pakiramdam ko noon, na parang nag-i-enjoy, parang okay yung pakiramdam ko, tapos bigla akong nanginig kasi nga na ganun ako. Na, sabi ko, di hinawakan ko na bibilin ko sana, pero tuloy-tuloy siya nagsasalita. Blah, 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 blah. Tapos sabi ko, binaba ko na. Instead na bibilin ko, umalis na lang ako. Sabi ko, grabe naman yun. Tapos galit na galit ako kahapon. Sabi ko, Papa, they're crazy, so rude. Sabi ko ganun. Tapos alam nyo ba, hindi naman sila hindi, ibang lahi sila, hindi sila yung taga dito sa Porto. Parang, siguro, ewan ko kung anong lahi yun, brown yun eh. Sabi ko kay Papa, siguro kaya ayaw ako nun kasi meron yung history na ganito ganyan, sabi ko kay Papa. Sabi ko, grabe naman, di ko na nga nang-enjoy yung lugar na to, na bastos pa ako. Sabi ko, nagkasakit pa ako, na hospital pa ako. But overall, okay naman yung namin, at least na try namin makapaglakad ng slight before ako na hospital. And yun lang, hindi lang maganda yung karanasan ko dito sa Porto. Hoping na sa Lisbon. How to pronounce that, Beb? Lisbon or Lisbon? Lesbian? Lisbon. The next place? Oh, Lisbon. Lisbon, right? Yeah. Sounds like lesbian, right? Lisbon. Lisbon? Kasi yung niya, yung spelling niya Lisbon. Parang sabi ko, okay, next namin yun, today, magta-travel kami. Buti na lang okay na yung pakiramdam ko. So, ayun, i-end ko na lang din yung vlog ko dito. Pag napanood nyo to, I think, hindi pa ako, sana ma-edit ko yung mga vlog pa, hindi ko pa alam. But anyway, thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy nyo yung vlog sa mga update sa buhay-buhay. And by the way pala, again and again, pag magta-travel kayo, you need to make sure meron kayo insurance, travel insurance. Kasi malaking bagay yan. Kasi hindi mo naman din alam kung ano mangyayari sa'yo sa lugar na pinupuntahan mo. Marami na kaming kakilala na nag-travel tapos wala silang insurance na talagang ang mahal naman talaga pag na-hospital ka sa ibang bansa. So you need to make sure that you have insurance to, for some emergency like this.
So, okay yung insurance namin. Wala kaming binayad. So, i-share ko lang din pala sa inyo bago tayo mag-end ng vlog. Like, if you don't have insurance sa Europe, pag nagpa-check ka, to see the doctor daw is 180 euro yon. 180 euro. That's right, Lap? 180 euro to talk to the doctor? Yeah. Just to see the doctor. Wala pa yung gamutan, wala pa yung kung ano-ano dyan, yung gamot mo, ganyan-ganyan. Wala pa. Kaya kailangan, kung magta-travel kayo, anywhere you go, you have insurance dapat. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Anyway, mag-end na ako ng vlog and then next destination naman na tayo. So, bye-bye!